Isa ka rin ba sa mga napapaisip kung bakit yung bilyong-bilyong pesong budget sa mga ayuda ay hindi na lang ibayad ng gobyerno sa utang ng bansa na lagpas na sa 18 trillion pesos? Sound simple, di ba? Pero bakit nga ba mas priority yung pagbibigay ng ayuda kaysa pagbabayad ng utang? Simpleng rason, para magkaroon ng economic circulation. Or, sa madaling salita, para umikot at manatiling buhay ang ekonomiya ng bansa. Pag ang mga mahihirap na pamilya kasi ay nakakatanggap ng pera, mostly ito ay agad nilang ibinibili ng mga basic na pangangailangan. Katulad ng pagkain, ng gamot, or kahit na sa pang-araw-araw na gasto sa pamasahe. Sa pamamaraang ito, mabilis na nagkakaroon ng pag-ikot yung ekonomiya. Or ito ay mahahalin tulad natin sa isang kotse na parang nahihirapang umandar. Para umandar, kailangan mong itulak. Itong pagbibigay ng ayuda ay parang ganon, yung pantulak sa kotse para umandar. Kumbaga, para pantulak sa ekonomiya natin para manatiling buhay. Kaya, kung mapapansin natin, parang sunod-sunod ang mga ayudang ibibigay at ibibigay pa. Wala nang maisip yung gobyerno halos lahat na lang ng ayuda ibibigay nila. Kung tutusin, maganda naman talaga yung hangarin nito. Huwag na lang natin isama dito yung mga korap at mga nabibigyan ng ayuda na pinangsusuba lamang. Sa aking personal na pananaw, ito ay nakakatakot na rin. Dahil kung ganitong paraan na lang lagi tayo aasa o yung gobyerno natin ay aasa sa ayuda para manatiling buhay yung ekonomiya natin, ay parang inamin na rin ng gobyerno na naghihingalo na yung ekonomiya ng bansa natin. Kaya kailangan itong itulak sa pamamagitan ng ayuda para at least umikot at gumalaw yung ekonomiya. Oo naman. Bakit ba kasi meron pang provincial rate? Sa totoo lang, mas mahal pa nga dito sa probinsya eh. Pabigyan ko kayo ng example, dito sa amin sa Masbate. Sa amin sa Masbate, magkano ba provincial rate? Sabihin natin 460, 485, parang less than 500 pesos. Sabihin na natin less than 500. O sabihin na natin 500, o ganun. Sabihin na lang natin 500 pesos. E tingnan mo to ikaw nandito ka for example sa amin, sa barangay namin, pupunta ka ng city. Magkano pamasahe ng tricycle? Sabihin natin 15 kilometers. Yung pamasahe nun is 80 pesos. I think 80 pesos sa tricycle, no? Balikan nun, 160 na. Magkano na lang matitira sa'yo? Ang presyo ng mga bilihin dito sa amin, sobrang mamahal din. For example, isda, umaabot ng 300, 450 pesos per kilo. Yung kilo ng karne dito sa amin, umaabot ng 380, 350. May time nga, minsan 400. O, di ba? Karning baboy yun. Ito pa, ang pinakamalupit. Yung kamatis dito sa amin, umaabot yun minsan ng 20 pesos, isang piraso. Sibuyas, ayun, 15 pesos, 10 pesos. Maliit na piraso lang yun, 10 pesos. Ganon ka mamahal dito sa amin. Hindi na lang kami naglalagay ng mga ganon Kamatis, sibuyas. Sa mga pagluluto, bibihira na lang maglagay. Sobrang mahal Parang luxury na Diba? Parang luxury na kung meron kang maraming kamatis sa ano mo. Ewan ko sa inyo, pero dito sa amin, ganon yung presyohan. Umaabot minsan ng 20, 10 pesos. Yung 10 pesos na kamatis mo, maliit lang yun. Tapos dadalihin nyo ng provincial rate.